magpuri sa Diyos. Hallelujah! Come on, palakpakan natin ang Diyos. Tayo ay manalangin. Maaari bang ang bawat isa sa atin ay magbigkas ng pasasalamat sa Panginoon? Can we just speak thanksgiving sa Lord sa lahat ng ginawa niya sa atin sa buong isang linggo? Kung ano man yung ginawa sa atin ng Panginoon, kung ano man yung pagpapalang ating natanggap, come on, magbigkas tayo ng pasasalamat sa Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Oh, God. Salamat. Hallelujah. Aming Ama, kami ay naniniwala ngayong umaga na 2 o 3 nagkatipon sa iyong harapan. Ikaw ay nasa aming kalagitnaan, Panginoon. As we worship you today, as we give our best praise and worship today, samahan mo kami, Panginoon. Banal na Espiritu, samahan mo kami. Samahan mo ang bawat isa sa amin. May we experience, Lord, yung kabutihan mo, Panginoon. Yung walang hanggang pasasalamat, Panginoon. We believe that words are not enough to thank you, Lord Jesus. Ang aming mga salita ay hindi sapat upang pasalamatan ka. Kaya kami ngayong umaga, Panginoon, ay dudulog sa iyo, magpupuri at sasamba sa iyong pangalan. Tanggapin mo ito, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Diyos. Minsan pa yung pinakamalakas na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Let us worship God. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. May ganda ng umaga. Buong araw kayo ang aking kasama. Salamat, Panginoon. Salamat sa araw na ito. Kasama. Minsan pa, buong araw. Buong araw kayo ang aking kasama. Buong araw kayo ang aking kasama. Patuloy tayo magbigay ng papuri sa Diyos. Patuloy tayo magbigay ng pasasalamat. Come on. Let's give God a clap of praise. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa araw na ito. Ama, alam namin, Panginoon,
na hindi sapat ang aming mga salita upang pasalamatan ka. Amen. Walang salitang sapat upang tayo ay makapagpasalamat sa Diyos. Amen. As we continue to worship the Lord sa umagang ito, let us invite His presence in our lives. Imbitahan natin ng Diyos na siya ang maghari sa ating buhay. Hallelujah. Ating purihin ng Diyos. Palakpakan natin ng Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhiga. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila ka. Dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhiga. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Dalangin ko'y mo'y dakila't kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kahas, ang iyong kaharian, ang aking adhiga. O Diyos, dalangin ko'y mo'y. Minsan pa, dakila ka. Dakila, di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhiga. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Minsan pa, sundin ang loob mo dito sa lupa tulad
ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila ka, dakila at kailanman di mahigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking atina. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa aming buhay, Panginoon. Maghari ka sa aming pamilya, Panginoon. O kay dakila ng iyong pangalan. Itinataas ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Itinataas ka namin, Panginoon, iyong umaga. Hallelujah. Aming itinataas ang aming kamay para sa iyo ngayong umaga. Pinupuri ka namin, O Diyos. Kay dakila mo. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas kita, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan
Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Minsan pa, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Amen. Ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, oh, dakila ka, dakila ka. Itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas kita, itataas ang ngalan mo, Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Tasatin natin ang mga kamay. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Dakila ka, O Diyos. Time lang. Dakila ka, lahat ay aawitan oh, hallelujah. ka. O Diyos, dakila ka. Dakila ka. O Diyos, dakila ka. Minsan pa, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, lahat ay aawitan
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung ang Diyos ay hindi Diyos, walang kabuluhan itong pag-awit natin. Kasi hindi niya madidinig po yun. Subalit dahil ang Diyos ay Diyos, hindi lamang siya nakikinig sa ating tinig. Nakatingin din siya kapag sinasabi natin, dakila ang Diyos, kahit yung umaawit ay nakakaranas ng hindi maayos. May mga laban, may mga challenges. What I like in Christian worship is this. When we sing our songs to God, it's not about the singing. It's about the positioning of our hearts before the Lord. When we sing our songs to God, He will not only listen to the melody, He will also listen. He will also observe our attitude, how we respond to His presence. Can we just give God the best clap offering? Thank you, Lord. Come on, just giving the glory and the honor. Lord, thank you. Come on, just give Him praise. Pasalamatan natin ang Panginoon habang ating pinapalakpakan ng Diyos. He's worthy. He's worthy. He alone is worthy. Come on, brothers and sisters, let us just give glory and honor to the Lord. There is none like our God. Come on, just give Him praise. Just give Him praise. Hallelujah. Lord, receive our praises. This clap offering is for your name, for your glory, for your honor. No one like unto you, Father. Hallelujah. May the words of our mouth and the meditation of our hearts, Lord, be pleasing in your sight. Grant us your mercy, grace, and favor. Open our hearts and our ears to hear what the Holy Spirit is teaching us today. We welcome the presence of the living God and the Holy Spirit to move in our midst. May your name be glorified and honored. And all the people of God will say, Amen and Amen. Thank you, Lord. Nakakaupo na po tayo, mga kapatid. Thank you, Jesus. Mr. Mylene. Gusto kong i-remind yung J12. Stop muna kayo. Lahat ng staff ng J12, you have to tell the children, during worship, they should be standing and worship along with us. You're not a separate congregation, okay? Understood? So, ituro nyo sa kanila, pag nandito sila, they should join in worship. We have to teach them to raise their hands, okay? Sing songs to the Lord. Bago silang mag-TikTok, okay? Okay, God bless. I'd like to acknowledge yung mga parents na nagdadala sa kanilang mga anak. Sa lahat ng mga magulang na dinadala ang kanilang anak sa simbahan, God bless you. Palapakan natin ang mga magulang. As I always say, if you do not bring your children in the church, you might visit them in jail. So we have to be patient with our children. Ang mga anak natin po kasi marunong sila. Good morning po, paki-interpret ulit ako. Okay, sir. Okay.
Uh, I just had a reunion with my family sa Cagayan. Nakita ko po yung kaibahan ng bata na lumaki sa Kristiyanong pamilya. Nakita ko po yung kaibahan. Kaya ini-encourage ko po kayo na kayong mga magulang ay dalhin niyo po yung inyong mga anak sa simbahan. At para hindi ho sila manggulo, bigyan niyo ho sila ng mga 50 pesos. 50 pesos lang. Ang gagawin niyo po, sabihin mo sa kanila, anak, itong 20, ilagay mo sa offering. Okay? Yung 30, para sa snack mo. Kasi pag hindi niyo po binigyan ng ganong pera, ay kakalakalibit sila habang nag-worship ka. So, you have to teach them to behave sa church. Ano po? So, salamat sa mga magulang na kasama ang kanilang mga anak. Lalo na po, dinideklara po natin dito sa simbahan na ang nangunguna sa paghubog sa mga anak ay ang kanilang mga magulang. Namamanhik din po ako sa mga magulang na tulungan niyo po kami na ang inyong mga anak ay maturuan ng mga aral ng Panginoon. Dahil kung titingnan niyo po sa simbahan, kulang talaga yung oras na kaya namin ibigay sa inyo, lalo kay Pastor Alex. Ilang sandali lang po ninyo akong makakasama, mga isang oras lamang po. Pero mas marami po yung sandali na kasama nyo ang inyong mga anak sa bahay. Kaya, let us help one another. I am limited with my opportunity to minister to your family. That's why I am encouraging the parents to be the pastor in your family. Ano po? Binigay po yan ng Deuteronomy chapter 6. God commanded the parents to teach their children about God. Ano po? So, salamat sa Panginoon. And bago tayo magpatuloy, gusto po natin pong i-welcome ang ating pong mga kapatiran na ngayon ay kasama po natin sa online, ang mga kapatid po natin sa Quezon City, sa La Loma. So, ang mga kapatid po natin sa La Loma, magandang umaga po kay Pastor Josie, kay Brother Manny at kay Ma'am Melissa. Sa lahat ng mga kapatid na nanonood po sa atin, magandang umaga po. And of course, may mga kapatid po tayo na sa ibang bansa. I'm now watching, nagwa-watch sila ngayon, si Monica, si Snil at saka si Amit. Good morning sa inyo. And of course, maraming salamat po sa inyo pong pagdalo ngayong umaga. So, welcome po natin yung ating, meron po tayong 5 na first-timers, palapakan po natin sila. Yan po. Yan. Pagbabanggitin ko po yung pangalan po ninyo, tumayo po kayo and then kumuway po kayo para ma-recognize po namin kayo. And let's welcome po si Mary Ann Kimberly Ambasa. Hi, good morning po. Welcome po, Mary Ann. Si Racheline Joy Vasquez. Racheline Joy. Good morning, Racheline. Sel Marie Mabacquiao. Sel Marie, where are you? Okay. Okay. Sel Mark. Sorry, ate. Kuya, Sel Mark pala. Okay. Ganda ng sulat. Okay. Si Michelle Miras. Michelle, where is Michelle? Hi, Michelle. Ayun, si Michelle. And malamang, magkapatid. Si Elmer Miras. Elmer. Hi, welcome. Kapatid mo si Michelle? Kapatid? Okay. Welcome po. Okay. Itong paksa po natin ngayong umaga ay bahagi po yung sinisiris ko po na restructuring
or pag-aayos. Sabihin natin, restructuring. As I have said in the recent topic, nag-change po tayo, nag-grow po tayo, dumadami po yung ating mga natututunan. Habang nangyayari po yun sa atin, kinakailangan iayos natin ang ating pong sarili upang maging angkop po tayo at updated po tayo sa mga ginagawa po natin. Okay? So gusto ko pong talakayin ngayong umaga yung paksang pagsasaayos ng pagtingin at paggamit ng kakayanan. Pagsasaayos ng pagtingin at paggamit ng kakayanan. Okay? Restructuring the concept and the use of our skill or ability. Sa Matthew chapter 25, verse 14, dito natin mababasa yung talinhaga tungkol sa tatlong katiwala. Diyan natin kukunin yung pong ating tatalakayin ngayong umaga. So para mas madali natin maunawaan, babasahin po natin po ito ng sabay-sabay. Okay? Pagbilang ko ng 3, basahin po natin na malinaw at tayo ho ay sama-sama magbasa ng salita ng Panginoon. Can we ask the congregation to please stand? Tayong lahat ay tumayo. We want to honor the Word of God, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, pagkabilang ko ng 3, sabay-sabay po tayo. Okay, 1, 2, 3, go. Sinabi pa ni Jesus, ang pag-ahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang taong papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Binigyan niya ng bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayanang magnegosyo. Binigyan niya ng isa ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at ang isa pa ay 1,000, pagkatapos ay umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad umalis at ginamit sa negosyo ang pera at tumubo na siya ng 5,000. Ganon din ang ginawa ng alipin na binigyan ng 2,000 at tumubo siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at itinago roon ang pera. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang amo nila at ipinatawag sila upang magbalita tungkol sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Lumapit ang alipin na nagtanggap ng 5,000 at sinabi, "Ito po ang 5,000 na ibinigay ninyo sa akin. Ito ang karagdagang 5,000 na tinubo ko." Sumagot ang amo niya, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipamamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan." Pagkatapos, lumapit naman ang aliping binigyan ng 2,000 at sinabi niya, "Ito po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin at ang karagdagang 2,000 na tinubo ko." Sumagot ang kanyang amo, "Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi rin sa aking kaligayahan." Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, "Alam ko pong mabagsik kayo at walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim at kinukuha ninyo ang pinaghirapan ng iba. Natakot po ako kaya ibinaon ko ang pera nyo sa lupa. Ito po ang 1,000 na ibinigay nyo sa akin." Sumagot ang kanyang amo, "Masama at tamad na alipin. Alam mo palang inaani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo lang idineposito sa bangko ang pera ko para pagbalik ko ay may makuha akong interes?" Kaya sinabi niya sa iba pang mga utusan, "Kunin ninyo sa kanya ang 1,000
at ibigay sa mayroong 10,000, sapagkat ang mayroon ay ibibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo ang walang silbing alipin na iyan sa kadiliman sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Alam po ninyo, binabati ko po kayo dahil po malamang ngayon lang po kayo nagbasa ng ganyang kahabang pagbabasa. Kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations. You have read a scripture today. Ayan, palapakan natin ng Panginoon. Now, the reason why I ask you to read the scripture, because I want to make sure na naintindihan niyo po yung ating lesson. Pagsasaayos ng pagtingin at paggamit ng kakayanan. Gusto ko pong tanungin kayo, kayo ho ba ay mayroong kakayanan? Pakitaas ng kamay yung mayroong kakayanan. Ayan, okay, manatili lang kataas. Okay, mag-alala, hindi ko kayo itatrap. Now, sa lahat ng mga nagtaas ng kamay, itatanong ko kayo, yung bang kakayanan na yan ay binabayaran kapag ginamit? Huwag niyo muna, taas muna. So answer my question. Yung bang kakayanan na yan, kapag ginamit nyo ay pinagkakakitaan? Okay. So, thank you. Now, gusto ko pong samahan niyo po ako sa isang paniniwala na kung mayroong mang pagtitiwalaan sana ng mga sensitibong bagay, sa aking palagay, Kristiyano dapat ang una. Sino ang sumasang-ayon sa sinabi ko? Kung mayroon pong pagtitiwalaan ng mga importanteng bagay, sino ang dapat unang kandidato? Hindi ba dapat Kristiyano sana? Kasi mapagkakatiwalaan tayo, tama? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba'y mapagkakatiwalaan? Pero, kung pupunta na tayo sa marketplace, wala itong inilayuning manakit. Kung pupunta tayo sa trabaho, bakit kapag nagtatanggal ng trabahador, malamang number 2 ka sa listahan ng tatanggalin? Ano kaya nangyari? Sasabihin ba natin, si Satanas ang may kagagawan nito? Yung tanong ko kanina nung una, yung bang kakayanan na yan ay nagdadala ba ito sa iyo ng bayad? Ibig sabihin po, mahalaga sa isang tao na magkaroon siya ng kakayanan na pwedeng makatulong sa iba. Mag-isip tayo ng konti. Napansin mo ba na yung kakayanan mo ay pag ginamit mo, ay yan po yung pwede mong ipaglingkod sa iba. At dahil naglingkod ka sa iba, babayaran ka nila. Tama? O tingnan mo. Kung ikaw ay mayroong kakayanan at ginamit mo sa sarili mo, may magsusweldo sa'yo? Wala. Tama? Okay. Hindi ko alam kung ito ay biro. Bakit nga daw ba, bagamat ang isang tao ay karpintero, nakakagawa ng malalaki at magagandang bahay, pero yung bahay niya hindi maayos? Ano kaya nangyari na? Dahil yung kanyang skill
ay nakatalaga sa paglilingkod ng iba. Now, kung ang skill na mayroon ka ay hindi po ito kinukuha para bayaran ka, then hindi yan makakatulong sa'yo. Dito sa ating tatalakayin ngayong umaga, gusto ko pong hikayatin ko po kayo na tuklasin ano ba ang kakayanang ibinigay sa inyo ng Diyos na siyang iyong magiging handang angkin upang bigyan ka ng Diyos ng iyong magagamit. Ilagay natin ang pundasyon. Una sa lahat, ang sabi mismo ng ating Panginoon, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. Gumamit ang Panginoon ng talinhaga upang maituro niya sa atin ang isang panuntunan na maisip ng bawat mananampalataya na mahalaga sa bawat isa sa atin. The earliest possible, we discover the God-given ability so that we can live a successful life. In Deuteronomy chapter 8 verse, ano bang verse yun? 18? Verse, ano kalimutan ka na? 18. Ang sabi ng Panginoon sa Israel, remember the Lord your God who has given you the ability to gain wealth. Yung kakayanan ay galing daw ito sa Diyos. At itong kakayanang ito ay sapat upang maiangat natin ang ating sarili anuman yung kinagisnan po nating antas ng buhay. So muli ko po kayong tatanungin, kayo ho ba ay mayroong kakayanan? O kung itataas natin yung pagtatanong, yan bang kakayanan na yan ay pinagyayaman mo? Are you developing that skill? Are you improving that skill? These are very important sapagkat yung dumarating po sa atin na pagpapala ng Diyos, karamihan sa mga ito ay bunga ng ating pong sariling mga pagpapagal. Bagamat sinabi po ni Pablo na tayo ang nagtatanim at nagdidilig, subalit ang Diyos ang nagpapabunga, but still, importante po ngayong umaga, madiscover po natin na ang panalangin hindi niya pinapawalang bisa ang pagtatrabaho. Ang panalangin ay tumutulong sa atin para maging epektibo tayo sa ating pagtatrabaho. So tingnan natin ang mga bagay na ito. Una, kung makikita po natin po sa verse 14, kinakatag po tayo ng Diyos sa bawat pasimula ng ating pong buhay. Nang ating pong tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas, ang sabi po ng Biblia, tayo ho ay tinubos mula sa kadiliman at inilipat sa kanyang kaharian. Napabilang po tayo sa kaharian ng Panginoon at dahil dito, makakapagsimula po tayo ng maayos na buhay sa pamamagitan ng pagharap sa Panginoon at ating inaalam ano ang kanyang kaloob sa atin, ano ang kakayanan na binigay sa atin, na siyang ating ipaglilingkod upang sa ganun po tayo bilang kapalit noon ay tatanggap ng bunga ng ating mga pinagpaguran. Sapagkat nagsabi ng banal na kasulatan, tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. Sadyang pinili ko po yung version na ito, gawa po yung mga salitang ginamit. Yung pera at negosyo. Okay? Kasi yun talaga ang tumbok po natin. So mapapansin po natin,
yung pangkalahatang pagmamayari ay wala po sa atin. Kagaya na sinabi po ng chapter 24 ng awit, sabi niya, the earth is the Lord and everything in it belongs to Him. Walang bagay na anumang pag-aari po natin. Kaya nga sinabi po ni Lot, sabi niya, naked I came, sabi niya, to this earth and naked I will return to God. Everything that we call ours is given by God, na may kasama pong stewardship. So dapat establish po sa atin na ang daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay ang Panginoon. So habang sinasabi po natin na ang may-ari ay ang Diyos, tingnan na po natin ngayon, paano po ba minamanage ng Lord yung kanyang mga property? Una, makikita natin sa verse 15. Ano ang nakalagay sa verse 15? Ang sabi niya, binigyan niya ang bawat isa. Sabi natin bawat isa. And that is inclusive. None of God's child can say that he has no skill to live by. All of us receive a skill para magamit po natin para tayo po ay mabuhay. So ang sabi po niya, binigyan niya ang bawat isa, anong nakalagay? Ano yung kondisyon? Ayon sa kanilang kakayanang magdingosyo. Ang lawak ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay nakasalalay sa iyong kakayanang i-manage. Kaya nga gusto kong ipaalala po sa inyo, kung nag-iisip po kayong baguhin ang inyong pamumuhay from employment to employer, never step into that transition without understanding yung role ng Diyos sa ating buhay. Ano ang kakayanang mayroon ka na pwede mong gamitin upang lumago ang iyong buhay sa larangan po ng pananalapi? Dahil tayo nabubuhay po sa mundong ito, ng lahat yata ng bagay na kakailanganin po natin ay may katumbas na halaga. So unang tingnan po natin ay ganito. Ano ang kakayahang mayroon ka? Sapagkat yung ibibigay sa iyo ng Diyos na gagawin mo ay ang unang tinitingnan is yung kakayahang mayroon ka. Ano ang kakayahang mayroon ka? Nadinig niyo ba itong salitang ito? Sabi ng lalaki siguro o babae, sabi niya magnenegosyo siya. Pero sabi ng kausap niya, huwag na. Kasi tuwing nagnenegosyo ka, lagi kang nalulugi. Ano ang lesson ng bagay na yon? Wala pong problema doon sa intention, ang may problema po doon yung kakayanan. So, ang unang bigyan niyo po ng pansin ay ganito po, ano ang kakayahang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon? Sapagkat iyon ang pagsisimulan ng maayos po nating pong pagkilos. And then, nakalagay po dyan, magkakaiba-iba ang kakayanan ng bawat isa sa atin. Our ability varies, depends on the skill that we acquired and developed. Kaya nga sinabi ng Panginoon, may binigyan po sa Tagalog po kasi 5,000 lamang po yan. Pero kung titingnan po natin po doon sa talagang pagkakasalin po niyan, hindi po yung 5,000 mga kapatid. Yan po ay, ang katumbas po niyan ay sweldo ng isang tao sa 20 taon. So malaking puhunan po yan. So ibig sabihin, gusto ka ng Panginoon bigyan ng malaking puhunan para paunlarin mo. Ang tanong is,
Ano ang iyong abilidad na pwede kang pagkatiwalaan? So tinawag niya sila at binigyan ng iba't ibang halaga upang ito'y kanilang pamahalaan. So gusto ko po itong ma-establish po sa atin. Dito hindi ka po pwedeng mali ang pagtingin mo. At huwag mo i-compare ang sarili mo sa iba. Magkakaproblema ka kung ang iyong hangarin sa iyong pagninegosyo o pagpapaunlad ng buhay ay isinilang mula sa inggit. Hindi ka uunlad kapag nagsimula sa inggit ito. Gusto ko pong ating pong tingnan, paano nga ba magsisimula ang lahat ng bagay? Nagsisimula po yan sa ating pong kakayanan. At gusto ko mapansin po ninyo, paano din-develop ng Lord yung ating kakayanan? Napansin nyo ba yan, nagsimula yan sa bahay? Paano nagsimula ang ating pong kakayanan at yung ating pong habit? How our ability and habit develop, it develops in the home. Paano po nangyari yon? Recognition. When we recognize that we are a part of a family, after recognizing that you are a part of a family, then you know the function. Ano yung function mo sa family? Every part of a family ay meron siyang kani-kaniyang function. And that's why I have to remind you po na sa loob ng bahay, kumilos tayo ng maayos sapagkat sa bahay nahuhubog ang ating pong ugali, nahuhubog at natutuklasan ang ating pong mga kakayahan. Saan nade-develop yung pagiging masipag po natin? Sa loob ng bahay. At bakit po natin masasabing masipag kapag ginawa sa loob ng bahay? Sapagkat sa bahay ka lamang gumagawa na wala yatang sweldo kahit pa ulit-ulit. At ang malupit, wala pa magsasabing thank you. Subalit kapag ang tao ay naghuhugas siya ng plato, naglilinis ng sahig, na wala man lang magpapasalamat, that person developing a good character. Nagde-develop po siya ng magandang ugali. And gusto kong makita po ninyo na ang taong nagtatrabaho ng maayos kahit walang bayad, sila po yung bibigyan ng trabaho na may bayad. Maganda may pumalakpak. Para kantsawan natin yung mga... Kung hindi ka gumagawa ng mga bagay na walang bayad, natitiyak ko sa iyo, hindi ka din gagawa ng mga trabahong hindi ka babayaran. At ang masamay ganito, kayo mga nagtatrabaho ganito, tama na yan, masyado ka namang sip-sip. Paalala ho sa mga nagtatrabaho sa kanilang mga opisina. Kapag nagtatrabaho kayo sa inyong trabaho sa opisina, gawin nyo ito batay sa kakayanan, hindi batay sa sweldo. Sapagkat ang nagpo-promote po sa inyo ay hindi yung supervisor. Ang nagpo-promote sa inyo ay ang Panginoon. Amen. Kailan ba nangyayari yung promotion? Pansinin po ninyo sa susunod na mga kabanata. After they are entrusted with this amount, what happened in verse 16? Sabi sa verse 16, pansinin po ninyo, anong ginawa nila? Ang alipay na binigyan ng 5,000 ay kaagad. Gusto kong makuha natin yung salitang kaagad. Alam mo ba yung pera, kapag may pera ka at hindi mo ito ginamit sa negosyo? Parang yelo. Pansinin niyo ang sarili ho ninyo. Habang dumadami yung pera mo, dumadami yung gusto mong nakalagay doon sa inyong cart. Sino ang katulad ko na umaabot na po ng mga higit sa 20 yung cart ng aking Lazada, pero maya-maya dinidelete ko din siya. Adlan ng art sa cart.
pero hindi ko siya ginagamit. Pero gusto ko mapansin po ninyo, unawain po ninyo kapag kayo ho ay magkaroon ng pera. So pakinggan niyo muna to. Nawa po ay madinig ninyo ako. Pag may dumating sa atin na pera, sometimes dumadating sila na mayroon talagang rason. Una, maaring yung perang yan ay pambayad mo ng utang. Hindi sa pang-down ng sasakyan. May discussion kami ni Pastor Emmy. So ako po kasi ay palagi ako nagdi-discuss kay Pastor Emmy ng mga bagay na gusto ko maintindihan. Sabi ko, meron akong ganitong sitwasyon. Sabi ko, pinag-usap ko po kasi yung, pinagkasundo ko po yung nagpautang sa umutang. So yung umutang, umabot na po ng 600 plus yung 600,000 yung utang niya. So yung pinagkakautangan niya ay hindi na masaya. Hindi na masaya. Now, so ako yung namagitan, sabi ko doon sa nagkautang, sabi ko, magkano po yung kaya niyong ibayad? Sabi niya, kung pwede, Pastor, ay yung interest lang muna para kaya ko. Okay, good. And then, kinausap po yung nagpautang, kaya mo bang pagbigyan kahit mga 6 months na yung interest lang? So, napapalunok po yung nagpautang. Sabi ko sa kanya, mamili ka. Yung may masisingil ka o wala kang masisingil, so mamili ka. Sabi niya, Pastor, gusto ko may masisingil. Okay, you go with my advice. So nag-usap kami and then pumayag po yung nagpautang. Ito yung siste. Huwag niyo itong gagawin. Yung pong nagkautang, kumuha po ng sasakyan. Bagong sasakyan. Nahulugan. Kung kayo ang nagpautang, ano gagawin niya? Masaya kayo o gusto niya ng kumidlat? Ganun. Masaya kayo? I want to teach you a very important lessons in life. When God gave us a money, sometimes we have to ask ourselves, is this a grace given so that I can be free? Mayroon kasi mga moment na gusto tayong i-deliver ng Lord. So bigla makakaroon ka ng sistema ng malangalaga para matapos yung problema mo. Mayroon naman mga pera po na talagang tugon pala ng panalangin mo na gustong Lord na inegosyo mo kasi may skill ka pala. Now, I'd like to mention a wonderful testimony. Si Sister Lynn, pasensya ka na, gagamitin kita. Si Sister Lynn po. Sister Lynn, pwede bang tumayo, Sister Lynn? Sister Lynn Rodil. Manatilan na katayo. Si Sister Lynn po, single mother po yan. Mayroon po yung jeep. Nagtitinda ho siya ng mga gulay, ng isda, ng prutas. Siguro mga 3 beses na kita nadaan sa Amadeo. Look, yung example niya sa kapuri ng Panginoon. Yun yung kanyang kakayanan at ginamit niya po ito para maging accessible yung produkto sa lugar ng Amadeo. Punong-puno po yung owner niya, nakita ko po siya eh. Binubusinahan ko siya pero hindi niya ako makilala kaya nilampasan ko na lang. Pero pag nagsisimba si Sister Lynn, nakasakay po siya sa estrada. Sinong gusto ng ganon? Lunes hanggang Sabado, nagtitinda ka ng iba't ibang gulay, pero pag nagsimba ka, naka-estrada ka. Sinong gusto ng ganon? Thank you, Sister Lynn. 3 months ago yata, 3 months ago, nag-dedicate po tayo ng
Ilang pintuan ba yung apartment niya? 5 door na apartment. Siya ho ba ay pinaboran o gumagamit lang siya ng skill? Gusto niyong malaman, gusto kong sabihin niyo sa inyo kung anong problema natin? Papayagan niya ba ako para sabihin ko yung problema natin? Handa kayo? Taas ang kamay, nangangako ako, sabi mo nangangako ako? Na lahat ang sasabihin mo, Pastor? Hindi ako magtatampo. Ang problema sa atin, mas nauuna yung pa-cute kaysa sa pera. Masyado tayong cute. Hindi ho. Ayaw natin ng madumihan. Si Sister Marie, si Jonathan, mayroon po yung anak eh. Pangalan po ng anak ni Marie. Jomar, binata, pero may pwestuhin sa palengke. Nagtitinda sa palengke. Pero siya ho may-ari ng pwesto. Binili po niya last month. Binata ho yun. Alam ho ninyo, eto, medyo biro na ito, medyo biro na. Kayong mga dalaga, mag-ingat kayo sa mga binatang cute. Awanti kwartana dayta. Bahala na kayo kung naintindihan niyo yun. Okay lang ba kayo? Pag natanggal yung cute at masyadong maraming post sa Facebook sa kakainom ng iced tea, magkakapera ka. O pumalapak tayo. Grabe, yun na nga lang, medyo hagupit na to. Yun na nga lang ang natitira mong pera, ina-iced tea mo pa at ipinost mo pa sa Facebook. Ano ang gusto mangyari sa buhay mo? Makakuha ng maraming likes pero wala ka naman ng life? Alam nyo, ito yung totoo, sabi ko kay Pastor Emmy, ang hindi alam ng mga tao, kapag nagpo-post ka sa Facebook, ito, bato-bato sa langit, masapul ka sana. Pag nagpo-post ka ng magagandang bagay sa Facebook, ang magla-like lang sa'yo ay nasa Mindanao. Pero yung nakakakilala sa'yo, inis na inis yan. Sasabihin niya, ang taong ito, naputulangan ng kuryente, nag-iced tea pa. So, ang init nung topic, ano? Ang init. Gusto ko po kasing tayo mga mananampalataya ho, maging trustworthy po tayo. Kasi sinabi ng Panginoon, kapag hindi ka mapagkakatiwalaan sa mga bagay na maliliit, ano ba yung mga bagay na maliliit? Yung nakabukas na ilaw, nakabukas ng kuryente, nakabukas ng tubig, nakabukas electric pan. Magbubukas ka ng electric pan pagkatapos mo magmerienda at bukas ng rep. Tapos umalis ka na lang, hindi mo pinatay po yung electric pan, hindi mo pinagugasan yung pinagkainan mo. Those are small things. Sabi natin, mag-ingat sa maliliit na bagay. Alaysa, ilang oras pa ako, Alaysa? Mukhang hindi ko matatapos yung outline ko. Ikaw talaga pag nawiwili ka, hindi nagbibigay ng oras. Okay. So take note. Kung mayroon kang pera, yung salitang, anong ginawa niya? Agad na umalis at pumunta sa SM, kumuha ng rep. Ano ba? So nung nagkapera po siya, agad na umalis at ginamit ang pera sa pagbili ng Ford Ranger. Saan niya ginamit?
Because what will change your life is the opportunity when God entrusted to you something important. Sa practical aspect, binigyan ka ng Diyos ng trabaho. Alam mo ba yan ay pampaangat yan? Para makaalis ka sana sa iyong kinalalagyan. Binigyan ka ng Lord ng trabaho. But you are complaining. Kasi maliit lang sweldo mo. But my question to you is, how about your skill? Why complain the salary if you do not have the skill? Because according to ability palagi. Ito naalala ko ba do Jimmy yung kwento ni Kuya Lando? Lagi ko example po ito eh. My brother-in-law have a story. They work in a company. Nag-uusap daw yung mga laborer, yung mga trabahador. Break time ng tanghali. So nag-usap si Manuel Lando kasi operator po ng forklift. At yung isa ay trabahador. Sa pagpapahinga ho nila, nakita ho nila yung engineer na nasa aircon na room. Naka-aircon yung engineer. So yung trabahador, minumura yung engineer. At galit na galit po doon sa opisina. Sabi niya, alam mo, mali itong mga may-ari ng company. Sabi nung kausap ni Kuya Lando, bakit naman? Kasi tingnan mo, sabi niya, napakahirap ang trabaho natin. Tayo na aarawan, tayo na nagpapawis tayo. Halimbawa si engineer, ang dali-dali ng buhay niya, nasa aircon yan. So dapat tayong malaki ang saldo kasi mas mahirap ang trabaho natin. Yun po yung protest po nung trabahador. Pero nagbigay si Kuya Lando ng wisdom. Sabi niya, pare, ganito kasi yon. Lahat tayo pumasok sa paaralan. Si engineer, nasa classroom, habang tayong dalawa ay nagtutong-it. Tama mali? Sino sa inyo ang umaakyat sa ibabaw ng bakod tapos nangangarap one day maging engineer siya? Wish mo lang. So papasok kayo sa same company. Yes, you are working with the same company but different skill based on your preparation. So if you are a student, study well. That is a preparation. Even when you apply for work, they would look at yung profile mo, yung portfolio mo. So anong ginawa po niya? Agad na umalis at ginamit saan? So gusto ko pong makuha po ninyo yung itinuturo ng Diyos dito. Gusto ng Lord na ang ating buhay po ay uunlad sa pamamagitan ng tamang paggamit ng mga dumadating sa buhay po natin. May mga dumadating sa buhay po natin, hindi po siya opportunity. Handle opportunity in a godly manner. May discussion kami ni Bunso kahapon. Sabi ko dapat maging matuwid tayo sa ating pong pamamalakad ng ating pong mga kakayanan. Huwag tayong mag-i-expect na malaking bayad kung ang ating pagtatrabaho naman ay hindi maayos. So what happened? So gusto ko makita po ninyo ang Diyos ang may-aring lahat ng bagay. Pangalawa, yung pinagkatiwala niya sa atin, gamitin natin ito para ang layunin, tumubo. Sabi natin tumubo. Sabi ni Pastor Amy, alam ko na sa langit na yung biyanan ko. Yan tong biyanan ko ho ay nung umuwi sa Catanduanes, bumili ho ng mga damit, magninegosyo daw. Bumili ng damit. Ang kaso, pagdating sa Catanduanes, ibinigay. Tapos, sabi niya, huwag lang singiling, kawawa naman. Kaya para makabawi, tinawag ng Lord na maging pastor yung mga anak niya para, kasi hindi siya negosyante po eh. The point to this is this. When you use what you hold in your hand, God gave it for you to multiply. Why? Sapagkat iyang bagay na yan ang siyang magbabago ng buhay mo. Gusto kong sundan niyo kung mabuti. Ang nais ng Panginoon, matutunan po natin ay ganito. Kapag maibinigay sa atin ng Diyos, skill man yan, pera man yan,
Gusto ng Panginoon na yun po ay tumubo. Sabi natin, tumubo. Next verse. Gusto ko malaman nyo na ayaw ng Lord ang lugi. Sabi natin, ayaw ng Lord nang malugi ka. Okay. Ganon din na ginawa na tumanggap ng 2,000. Okay? At tumubo din ng 2. So I want you to see ito. If you use your ability, it can multiply your investment 100-folds. Yan ang ability. Nagpuproduce siya ng result. Kapag yung ability na yan ay galing sa Panginoon, kaya niyang mag-produce ng maka-100 ulit na beses. Kaya nga, kung mag-business po kayo, start small, develop the skill, and don't go to a large investment. Kung lack yung skill mo, wala ka pang client, don't go that far. Because, pansinin po natin, next verse. Pero, sabi natin pero, ang alipin na binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at itinago roon ng pera. So what was his problem? Ano yung problema po ng tumanggap na 1,000 alipin? Pakilagay yung next verse. Ang problema po niya, mga kapatid, ay nakalimutan niya na mayroong araw ng promotion or demotion. Sabi natin, may araw ng promotion at may araw ng demotion. Batay sa performance. Sabi natin, batay sa performance. Okay. Then sa verse 20, humarap na sila sa may-ari at ipresent ang kanilang performance. Kagaya ng sinabi po, tumubo siya ng 5,000. Pangalawa, dumating din po yung tumanggap ng 2,000, ipresent po niya, at yung 2,000 kanyang kinita. Pero gusto ko pong tingnan po nyo, verse 23, ano ang sinabi nung may-ari? Ito ang siyang ating pong pagbubutihin. Yung palang 5,000 at 2,000, mayroon silang katangian na kinakailangan makita natin. At ito nawa ang taglayin po natin. Ito yung gusto ko pong ituro talaga sa atin. Kaya ako naglagay po ng pamagat sa ating pong tinatalakay na ibig ko matutunan po ninyo pagsasaayos ng pagtingin at paggamit ng kakayahan. Kinakailangan tama yung pagtingin at tama yung paggamit ng kakayahan. So next verse, pansinin po ninyo nung mag-report yung amo. Kung pwede po ay tandaan nyo ang verse na ito, pakisulat nyo po ito, sapagkat ito po ay dinescribe ng amo yung katangian ng dalawa na siyang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng 100% return. Ano ang nangyari? Itong sinabi po ng kanyang amo. Magaling. Nang sinabi po ng amo yung salitang magaling, ano ang tinutukoy po dito? Yung amo po, he mentioned about the ability of the servant. Nung sinabi po niya, good. Ibig sabihin, yung susi ng kanyang tagumpay ay nakaugnay doon sa kanyang pagiging magaling na paggamit ng kakayanan. Sapagkat may kakayanan po siya. Ginamit niya ang kanyang kakayanan faithfully, kaya sinabi niya, magaling at mabuti at tapat. I want you to notice those 3 words. Magaling, mabuti, at tapat. Pakisulat niyo po ito. Ang susi sa promotion ay 3 M. Magaling, matapat, mabuti at matapat. So encouragement ko po sa inyo sa umagang ito, ano man po ang ginagawa ninyo, pasensya na po kayo, pinatayo natin si Sister Lynn.
Pero siya po yung aking nakikita po kasi na pwede nating makita na kapag ikaw ho ay may ginagawa ay magdudulot sa iyo ng tagumpay kung gagawin mo ito na mabuti, magaling, mabuti at matapat. Paano natin masasabing matapat si Sister Lynn? Malamang si Sister Lynn, yung kanyang kiluhan tama. Ano, Mac? Ano, Sister Lynn, wala bang tingga sa ilalim ng kiluhan mo? Napapansin niyo ba? Sorry sa mga nagtitinda ng prutas o kaya gulay at saka isda. Pag may mga instance na pag bumibili ko sa palengke, nakatagilid yung kilo. Hindi siya nakatapat nga yung kamay ng kilo, pero pag humarap ka, medyo hindi na siya tapat. Alam niyo ba na ayaw ng Diyos yun? Sabi ng Panginoon, isusumpa niya ang mandarayang kiluhan. Paalala ho sa mga tricycle driver, pasensya na ho ko, wala ho kong barya. Ingat. Sa mga jeepney driver, pasensya na ho kayo, wala kang barya. Ingat. Baka mamaya sa susunod wala ka ng babaryahan. Okay lang ba kayo? Okay lang kayo? Okay, mag-alala, matatapos na to. Okay? Ang susi ng promosyon ay pagiging mabuti sa ginagawa, and then yung paggamit ng skill, magaling dapat, excellent. Sinabi ho kasi ng kawikaan, ang mahusay magtatrabaho ay hindi nagtatrabaho sa mga opisyales, kundi nagtatrabaho sa mga hari. So, yung ating skill, ayusin natin. Magaling. Bakit mabuti? Kasi ho, kahit wala hong supervisor, kahit walang CCTV, gumagawa. Sinisilip ko minsan yung office namin eh. Minsan binabati ko sila, good evening. Tinitinan ko sila kung ano mang ginagawa nila. Pag ako'y napapaihin ng mga alas 1 na madaling araw, yung iba inaabot na ko nagde-devotion. Ganun sa table niya, sabi ka, kaya umuulad kami, may nagde-devotion sa madaling araw. Nakaka-encourage. Okay. Kaya pala umuulad yung ascent, may mga nagde-devotion ng alauna. Gusto ko i-screenshot, kanya lang maabala yung devotion nila. Okay. Pag sinabi ho natin mabuti, meaning, with or without somebody looking at you, you do your work in a high level. Because you are aware in everything that we do, do it for the glory of God. And then sabi niya, tapat. Ano ba yung tapat? Tapat. Tapat. Nung sinweldohan ka, yung ibinigay na sweldo mo, yun yung tansya niya sa ability mo. Tapat yun. Ngayon, kung gusto mong tumaas yung sweldo, husayin mo yung skill, tatapatan yun. Pag sinabi matapat, walang puwang na ikaw ay nandadaya. Pwede ko ba itong sabihin sa inyo? Sige na, pabigyan ninyo ako. Ilang oras ba talaga ang trabaho? Brother Jim, ilang oras ba talaga ang trabaho? Anong oras pumapasok ang mga trabaho sa inyo? 8 to 5. Ilang oras yun? Okay. Ito, gusto ko itong kunin ninyo. Ano man ang tinatrabaho po ninyo, sa opisina, karpintero, serving in the government, nakalagay kasi matapat. Pag binabayaran ka ng arawan, maging matapat tayo. Before 8, nandun ka na. And then magtapos ka ng 5. Why? Bigyan ko kayo ng simpleng mathematics. Halimbawa, nagsimula ka ng alas 8, alas 9, at
kumalas ka ng alas 4, 2 hours agad dyan. Sa isang araw. And that is multiplied into 6 days. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, 6 days. 2 hours divided by 6 days, that is 12 hours. And if you multiply that into 20 days, 12 times 20 days, 20, ilang oras? O engineer, tulungan mo ako. 240 hours. I-divide mo yun sa 8. Babawiin ko yung lisensya mo. 80 days. Tama? Imagine. You may not notice that, but God is a just and righteous God. Sabi ko sa mga anak ko, anak, tandaan nyo to. Hindi lang kayo mahal ng Lord, mahal din ng Lord ang inyong employer. Kaya sabi ko sa aking mga anak doon sa business, sa Ascent, sabi ko sa kanila, make a commitment na naaabot nyo yung expectation ng client. Why? Because we want to be a blessing to the client. So when we render our service to the client, make sure that we're giving him the most excellent job that we can give them. Why? Because we are being paid. Gawin niyo po ito para walang puwang ang demonyo na sirain tayo. Kung ayaw ng Lord ng timbangan ng dadaya, ayaw din niya na nangungop ng dadaya sa oras. Palapakan natin ng Panginoon. Make sure na i-correct niyo po ito. Yung timbangan, yung sukli, ang oras. Check this because ang purpose ng topic natin is restructuring. I want us to be a Christian in everything that we do. We do not take advantage of other people because they're not saying anything. We have a just God. What happened? Next verse. What happened after? Bakit tuloy yung verses? Next verse. Next verse. Next verse. Look, tinan mo. Paalala po kapag ang pera nyo kaunti pa lang. At least gawin nyo po yung bagay na pinakamadali. Dalhin sa bangko ang inyong pera. O, pwede ko nang sabihin, Mama, dalhin sa co-op yung pera ninyo. Sa co-op po kasi meron po silang ipon challenge. Ito tatanungin ko kayo para gumising po kayo. Sino sa inyo ang hanggang ngayon wala pa pong ipon? Ang nakakalungkot, Jimmy, wala silang ipon pero naka-iPhone siya, no? Napapansin ko yung mga naka-iPhone, pag nasa public, nakalabas, wala namang kausap. Tigil yan. Bawal ang cute na walang pera. Okay? Okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag unahin ang cute. Sige, sabi mo sa kanya. So beginning this morning, let us start from the beginning. If you have money, put it in a bank. Wala kang gagawin doon. Alam nyo, mabuti wala siya, Ma'am Russell. Ma'am Russell, alam ko nanonood ka. Totoo na kaunti lang ang tinutubo ng pera sa bangko. Pero Dominic, hindi yun nawawala. Pag inilalagay po yung silalim ng unan, lagi mo yung tinitingnan bago ka matulog. So dalhin nyo yun sa bangko kahit kaunti, kahit paano hindi nawawala. Mag-open kayo ng bank account na hindi naka-ATM. Gawin nyo po ito, mga kapatid ko, hindi to biro. Matagal na tayo nagkakasama sa Pilipinas.
Ang dalangin ko po, umunlad po tayo, pero pag hindi kayo magikinig sa sinasabi ko po sa inyo, hindi magbabago ang buhay natin. Mahal po namin kayo, gusto namin talagang maging maayos po ang inyong buhay. Alam niyo ba kung bakit kami pumasok sa business? We want to model that business is possible. And then, last verse, almost done, please. Ate, pakibalik, mayroon pang kulang talata. 29 yata yan. Mayroon po sinabing 29. Ayan po. Pansinin niyo po. If we mismanage, if we do not manage, fail to manage what God has entrusted to us, the Lord will take it away. Ang sabi niya, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Napakadelikado po yan. Pag ang mismong may-ari ay binawian ka, mawawalang halaga ang iyong skill. Kaya pakiusap mga kapatid sa Panginoon, mula sa araw na ito, dalangin ko po, anumang skill mayroon ka, kaya mo bang maglabada? Kaya mo bang maghugas ng kotse? Kaya mo bang magwalis? Kung pwede ho, ay mag-post ka po sa GC natin. Sino po sa inyo gusto magpalaba? Sino po sa inyo gustong magpahugas ng sasakyan? Dali na lang niyo sa karwas ni Ninong, okay? Pero, please, do something to earn. Do something to earn. Ako'y namamanik po mga kapatid, huwag tayong daing na mahirap habang tayo po ay nagpapakasarap. Mamaya na yung pakasarap, pahirap lang muna. So take heed. At the final verse. This verse tells us anuman ang ating pong pamamaraan ng pamamahala ng ating sarili, sa pagharap natin sa ating Panginoon, mayroon po siyang inilaang na maaring ito ay pagpapala o pagpaparusa. Itinuturo ko po ito sa inyo mga kapatid. Siguro hikayatin ko po kayo na huwag kayong magdamdam pag nakakapakinig ng ganito. Alam kong wala pong nagdadamdam sa inyo. Wala na hong magsasabi niyan sa inyo kundi ako. Hindi kasalanan ng ating mga magulang na nagising tayong mahirap. Tayo ang may kasalanan kung ipikit natin ang ating mga mata na hindi natin pinagbuti yung ating buhay. Kaya paalala po, una, ang daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari ay ang Panginoon. Gusto ko pong anyayahan ko po kayo sa Sabado. Nag-uusap kami ni Boss Mark. Lahat po ng mga nagnenegosyo, ano man yung negosyo po natin, pumunta kayo sa Sabado dito sa function hall. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12. Kakausapin namin kayo patungkol sa mga bagay na to. And ilalaan ko po yung time na yon na makikiusap tayo sa Lord. Nabisitahin niya tayo sa Sabado. That God would visit us and find us ready, trustworthy with God's wealth na magamit po natin para tayo po ay mabago yung buhay natin. So anumang business na mayroon ka, ang gusto ko lamang makausap po sa Saturday ay yung mismo talagang may negosyo na po siya. Online, nagtitinda ka man ng dishwashing liquid, basta nagtitinda ka, just come. Nagtitinda ka ng itlog balot, just come. Of course, mayroon tayo ditong kapatid si Brother Efren Reyes. Nasa si Brother Efren Reyes? Nandito ba kayo, Brother Efren Reyes? Yun. Yan pala. Brother Efren, tumayo ko nga kay Brother Efren. Yan.
Si Brother Efren po, nagtitinda po yan ng penoy at balot sa kanto. Kumikita po yan ng higit, at least minimum na average po yan na 700 sa isang gabi. Hindi siya cute, pero may 700 siya bago matulog. Thank you, Brother Efren. Please. Ito natuklasan ko, Lester. Ang isang lalaki, kahit naka-t-shirt lamang, pag nalaman ng babae na itong lalaking ito ay mapagkakatiwalaan, mamahalin sila sapagkat sigurado yung kanilang kinabukasan. So kung nakakita kayo ng lalaking cute, pumanatag ka. Tayong lahat ay tumayo. Ulitin natin. Hinikayat ko po kayo. Iayos po ninyo ang inyong pagtingin at paggamit ng inyong kakayahan. Uulitin ko po. Mula sa sandaling ito, aayusin po ninyo yung paano nyo tinitingnan ang inyong kakayanan. At pag may opportunity, paano nyo ito ginagamit. Sapagkat yung paggamit natin sa mga ito, mayroon palang kaakibat na pagsusulit. At kapag nagsulit po tayo, it's either promotion or demotion. Sa ngalan ng Panginoon, buong katapatan ko pong ipinapaalala sa inyong lahat ang mga katotohanan ito. Dahil ang kalooban ng Panginoon ay ganito. Kaya lamang pumunta ang magnanakaw ay upang pumuksa, magwasak at pumatay. Ngunit ako'y pumarito upang bigyan ko kayo ng buhay na kasiyasaya. Ang nais ng Panginoon ay mamuhay tayo na pinagpala at nagiging pagpapala sa iba. Tanong ko po kayo bago tayo manalangin. Kung nakakaranas ka ng parang dissatisfaction sa present situation mo, isang bagay lang ang aking pwedeng banggitin. You're not using your skill correctly. Magaling, mabuti, at matapat. Those three important character quality should be a part of our way of doing our work. If you are an employee, you must be good, faithful, and honest servant as unto the Lord. Can we just close our eyes? Panginoon, sa umaga pong ito, una, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay. Apart from you, we can do nothing. We look up to you, Father, as the absolute owner of everything. As David said, the earth is the Lord and the fullness thereof. Lord, thank you for giving us the ability so that we can be trusted with something that we can manage. Who we are today is the result of how we manage our life. Remind us, Lord, that we are given the opportunity to improve our life by using our skill in a way that honors your name. Idinadalangin ko, Panginoon, lahat na narito, magbukas po kayo ng pintuan ng pag-unlad sa bawat isa, Panginoon. Hanguin po ninyo kami, Panginoon, sa kahirapan. Yamang sinabi po ninyo, kami ay tinubos mo mula sa kaharian ng kadiliman at inilipat kami sa kaharian ng iyong minamahal na anak. Salamat, Panginoon, dahil kay Kristo, kami, Panginoon, ay kabilang sa iyong kaharian.
Because you said in your word, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed, an heir according to the promise. Lord, we thank you for the promise of salvation and the ability to manage. Teach us, Lord, to become faithful, good servant. Father, we give you praise, we give you glory. In Jesus' name, amen and amen. Nakakaupo na po tayo. Thank you very much. Amen. Palakpakan po muna ulit natin ang Lord. Ayan, nandito po ako para mag-testify po sa nakaraang mission po sa Palawan. Last May 12 po to 17 po ay kasama po ako sa team na pumunta po sa Palawan para mag-conduct ng VBS. And glory po sa Lord na maging bahagi po ng mission na ito. Isa po sa mga na-receive ko during the mission po ay yung una po ay yung nung nakita ko po yung simbahan ulit. Last 2023 po kasi ay naging kasali rin po ako sa nag-mission po sa Palawan. And nung nakita ko po yung simbahan, medyo po siya, kung paano po namin siya iniwan last 2023, ganun pa rin po yung itsura niya. Nandun pa rin po yung mga ibang materials na ginamit po namin. And medyo nalungkot po ako sa part na yon kasi knowing na nagkaroon po tayo ng BVS doon, maaari po na wala pong nakapagpatuloy nung ginawa po natin. And somehow po medyo nakakalungkot po siya na hindi po na ipagpatuloy yung gawain po, pero it encouraged me po na to really share yung gospel, to really reach out dun sa mga tao kasi kagaya po ng buhay po ni Pastor Soto, though hindi ko po siya kilala, pero upon hearing po yung mga testimony ng mga taong naging bahagi po ng buhay nila si Pastor Soto dahil sa pagsunod po ni Pastor at sa paglilingkod niya sa Lord, it really gives me yung hope na na ngayon pa lang kailangan kumilos na para i-share yung gospel kasi time will come na gustuhin man natin ibahagi yung word sa labas, sa ibang tao, pero yung physical body natin ay mahina na, hindi na tayo makakakilos. And last week din po ay nagkaroon po kami ng 50 na delegates na mga bata doon sa Palawan. And yung mga bata po na kabilang doon is yung mga bata rin po na naka-receive ng word last 2023. Yung iba rin po sa kanila, sila na po mismo yung nag-i-invite ng mga kaibigan, kakilala nila, at yung iba po ay kusa na rin pong pumupunta doon sa church. Kasi alam po nila na kapag tayo po yung nandun, marami at masarap daw po yung pagkain. Siguro nga po, totoo po yung kasabihan na away to a man's heart is through their stomach. Na ang pinunta po ng ilan sa mga bata doon ay yung makakain ng anli ng 3 beses sa isang araw. And yung appreciation po talaga nila, kung makikita nyo lang po. Siguro po, meron lang din po talagang soft side yung mga bata sa akin bilang isang guru po ako. Pero kung makikita nyo po, after every meal, yayakapin ka nila. And sasabihin nila, sobrang sarap po ng pagkain, thank you po. Kailan po ulit kayo babalik? Hindi pa po kami nakakaalis, babalik na po ulit kami. And glory sa Lord po talaga na ma-experience po yung ganong mission.
And through our mission din po, nagkaroon din po yung mga bata ng avenue na makapaglaro. Kasi yung ilan po talaga sa kanila, kailangan na nila magtrabaho, kailangan nila magputol ng kahoy sa bundok, mag-igib ng tubig para po doon sa finances po nila. And hindi po nila na-enjoy yung pagiging bata po nila. Pero sa 2 araw po natin doon ay nabigyan po natin yung childhood era nila ng magandang memories po. And though hindi po siya, siguro yung church po ay hindi po siya nakakapag-open, pero at some point po, hindi po nawalan ng saysay yung ginawa natin last 2023. Kasi yung mga bata po na umattend doon, sila rin po yung umattend na may kasama na po sila. Hindi na po sila nag-iisa. Nung pong dumating po sila, nagpakilala pa po sila sa akin, "Teacher, ako po si natatandaan niyo pa po ba ako?" Ganyan. May kasama po ako. Ito po yung classmate ko, kaibigan ko, kapatid ko. And glory po sa Lord na yung na-receive nila last 2 years ay nanatili po sa kanila, and it really grows na nakikita po sa kanila. And naniniwala po ako na hindi lamang po tiyan nila yung nabusog, natanggap din po nila si Lord. Kagaya po ng bungang kahoy, hindi man po ngayon makita yung bunga na itinanim sa kanila, time will come po na yung word ay aanihin po nila. And it really an honor po na magamit ng Lord sa ganitong gawain. And I am so blessed po na maging part ng J12 at ng mission na to. And kung loloobin po ng Lord, I am willing to go back again doon sa mission. And before po natin i-march yung offering po, allow me to read po yung sinabi po sa 1 Chronicles 29:3-5. Sabi po dito, "Hindi lang yan, pati na ang sarili kong pilak at ginto ay inilaan ko na rin sa gawaing ito, sapagkat kasiyahan kong magkaroon ng templo ang aking Diyos. May nakalaan akong 105 kilong ginto na mula sa Ophir at 245 kilong gintong purong pilak na ididikit sa mga dingding ng templo at sa iba pang bagay na gagawin ng mga mahuhusay na platero. Sino sa inyo ngayon ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh?" And ito po yung challenge. Sabi po dyan sa atin sa last part po, sino sa atin ngayon, hindi po bukas, hindi po sa susunod na week, pero ngayon, ang kusang loob na magbibigay para kay Yahweh. And all glory belongs to God po. Salamat po. Let us march our offering po. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Iganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Salamat Panginoon, salamat sa araw na ito. Kay ganda ng umaga, buong araw kayo ang aking kasama. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ayan, salamat sa Diyos. Ako'y nakangiti habang pinapakinggan ko si Ma'am Iris. Sabi ko kay Ate Deborah, sabi ko, parang may calling si Iris sa Palawan. Papanalangin natin si Ma'am Iris. Isang Palawan pa Ma'am, magpapalipat ka na sa Palawan. Hindi malapit yung school sa Palawan eh. We want to pray for the mission team to please come if they are here. Lima kayo, no? Saan si Sternel? Ayun. Last year, I have this in mind. Sabi ko kay Pastor Amy, pwede ba natin ibalik sa misyon yung mga veterano? Sila ho kasi yung kasama ho namin sa mission when we started reaching children. Maliban kay Ma'am Iris, saka si Ma'am. Yan silang tatlo. Si Mayet, si Marinel, si Maribel, saka si Evelyn. Yan ang partner namin. Mga dalubhasa ho yan. Kasama namin sila sa Palawan, sa Kalinga, Catanduanes. These are the first composition of our children mission outreach. I still remember that. So I asked my wife, can we send them back? Because we don't want them to be shelves and then parang tapos na ang kwento ng buhay nila. And I'd like to thank my wife for sending the veterans. Kayo na mga pumunta sa Palawan, nakita niyo ang lugar. Para sa lahat, yung simbahan po natin doon, wala akong pastor. Yun po yung lote na binili. Naalala niyo yung testimony ko nung binenta ko yung sasakyan ko. Yun po yung nabili niya, 500 square meter. I donated that para sa church. Pero namatay po yung pastor, no one want to lead the church. Can we just stand and let us just pray po yung Puerto Princesa Church? Let us pray. There are believers in that area, but no workers available right now. The only thing that we can do is to send a Christian mission outreach missionaries to teach children for 1 week. But what is 1 week in a year? Let us come before the Lord and pray that God would send a worker para po mayroon po mag-handle dun sa gawain na po yun. Can we just stretch our hands towards this mission team? We want to thank the Lord for their life. Father, we want to give you the honor, the glory and praise for sending these women, Panginoon, upang ibahagi ng kwento ng iyong pagliligtas sa Puerto Princesa. Nakita nila, Panginoon, ang napakalaking pangangailangan. Marami ang aanihin, subalit kaunti ang mag-aani. Sa mga nakitang iyon, Panginoon, dalangin po namin na matugunan po namin ang pangangailangan ng isang manggagawa sa lugar na iyon. Dalangin po namin, Panginoon, speak to us and help us, Lord God, respond to that opportunity, Lord. Wala pong pagkukulang. Magawa po namin ito ng buong ayos. Idinadalangin po namin ang mga 5 kababaihan na ito, manatili sa puso nila ang ganitong mahalagang pagmimisyon, na sa puso nila, Panginoon, ang kabataan ay mabuti na masidlan ng iyong salita upang sa paglaki po nila, hindi ito mawawalan ng saysay. Dalangin po namin, pag-alabay mo ang kanilang mga puso, ang kanilang mga natutunan ay lumago sa kanilang mga puso upang hindi lamang sila magmimisyon, kundi, Panginoon, manalangin sa gawain pagmimisyon. We want to thank them, Lord, for their obedience and their commitment and their willingness to go and teach the children of your word. Father, we give you the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Amen.
Let us remain standing. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much. Manatili po tayo nakatayo sa ating pagtatapos. Una, we thank the Lord for giving us the opportunity to give our tithes, our offering, and yung ating support sa ating church building project. Next Sunday, we will do this faith. Gagawa tayo ng maliit na video clip para ipakita dito para ma-update. Kasi marami sa inyo hindi pa po pumupunta doon sa church building. If you have time, just go and visit the project. Nag-advance na po siya. But next Sunday, we will ask the architect to present us an update of the building para makita po ninyo yung progress ng development ng building po natin. Salamat sa Panginoon, hindi po nagkukulang ang Diyos. Palapakan natin ng Panginoon. Yeah, the Lord is good. The budget is just keep coming at wala ho tayong pagkukulang. Salamat sa Panginoon na wala tayong gagawing anumang extra effort para ma-finance yung gawain. Sapat at sapat ang inyong mga binibigay sa gawain ng Panginoon. Kaya palapakan natin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Gusto ko po itong ilagay nyo sa puso nyo bilang inyong joy. Sapat ang Panginoon, hindi po niya ibinapahintulot na mag-solicit tayo para mayroon pong pampagawa ng simbahan. Hindi pinagkukulang ng Diyos ang ating pangangailangan. At kahit kailan sa kapurihan ng Diyos, hindi po tayo sumusulat ng solicitation letter para po may pampagawa ng simbahan. Ang inyong pagiging generous ang dahilan. Kaya po tuloy-tuloy po yung ginagawa po natin paggawa ng simbahan. Purihin ng Panginoon. So we promise you next Sunday, we will give you a video report sa update po ng building. That would be the work ni Architect Faye at saka ni Kuya Doms. Maraming salamat sa Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Can you just stretch your hands towards your offering? Every time we give our offering, we give a portion of the money that God had entrusted to us. This portion is very important because in giving our tithes and our offering, we are acknowledging that God is the owner of all. As David said, the earth is the Lord and the fullness thereof. The amount that we give is like a seed that we sow. When Paul said, what we sow, we reap. Salamat, Lord, you preserve us, you destroyed and never allow every weapon that the enemy had formed against us will prosper. Salamat, Panginoon, iningatan nyo kami na hindi kami magkasakit. Salamat, Panginoon, na binibigyan nyo kami ng lakas upang makapaghanap pa ng mabuti. Salamat, Panginoon, na mayroon po kaming business na ginagawa upang mabago ang aming pamumuhay. Higit sa lahat, Lord, salamat sa iyong salita. Tulungan mo kami na mula sa sandaling ito, Panginoon, makilala po namin ano ba yung aming kakayahan na inyong ibinigay upang magamit namin maging magaling kami, maging mabuti, at maging matapat kami sa paggamit ng mga kakayanang ito. Dahil kayo pala ang nagbibigay na gantimpala. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pag-uwi namin sa aming mga tahanan, mapansin po namin na kailangan namin baguhin ang aming maling pagtingin at maling paraan ng paggamit ng aming kahusayan. Tulungan nyo kami, Panginoon, mula sa araw na ito, na ang lahat ng gagawin po namin alang-alang sa inyo. Tanggapin po ninyo ang mayamang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng Diyos Anak, at ang namamalaging pagkikipisan ng Diyos Espiritu Santo, ang siya nawang manatili sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you po.